I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello. Nako, mga bes ha. Mayroon pong statement ng ating Secretary of Defense, si Secretary Gibo, dahil po dito sa ipinalabas ng China yung banta nila sa atin, no? Lalo na dyan po sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal, na sinasabi ng China, mga kababayan, pag sino man ang magtangka na maghimasok dyan sa teritoryo nila, ipapakulong daw nila, no? Huhulihin at ikukulong ng 60 days. Saan kayo makakita, guys, ha? Teritoryo ng Pilipinas. Uhulihin nila na hindi nila pag-aari. Manghuhuli sila ng mga Pilipino sa mismo teritoryo ng Pilipinas. Biro mo yun. So dahil dyan, mga kababayan, nagkaroon po ng statement. Ito si Secretary Gibo. Hindi lang po yan, guys, yung banta na yan. Alam po natin ito the past past months na laging binubuli, winaterkino ng ating mga PCG, mga mangingisda, no? Yung panghaharas nila ay nakikita natin yan at nakikita ng buong mundo. Kaya ang simpatya po ng buong mundo ay nasa atin. Lalo na si Pangulong Marcos Jr. na talagang ipinaglaban niya po yan through his diplomatic protest, guys. Siyempre hindi lang po diplomatic protest sa pamamagitan ng kanyang mga speech sa international na talagang pinapanawagan niya, no? Lalo na sa bansang China na ang kapayapaan sa West Philippine Sea na wag na mangharas, no? At pinawagan niya na ang economic zone ng pag-aari ng Pilipinas ay talagang para sa Pilipinas, no? So dahil dito, mga kababayan, ito isa sa mga statement ng ating secretary, June 17, 2024, today, China dangerous and reckless behavior in the West Philippine Sea shall be resisted by the EFP. Ay, nako guys, wag naman sana mangyari, guys, yung kaguluhan or alam mo naman, ang Pilipino, tayo, hindi naman siguro tayo papayag, no, real talk, itong ginagawa ng China. If ever naman, wag naman mangyari, no, na isa sa mga PCG or sa mga mangisda ay nagbuwis ng buhay dahil sa kagagawa ng Chinese vessel na ito, hindi naman siguro tayo papayag, guys. Natural, magre-respect tayo dyan, no? So, I really hope na hindi naman mangyari yan dahil ayaw naman natin ng kaguluhan. Si Pangulong Marcos Jr., alam nyo naman yan na ayaw niya ng kaguluhan. Ang sa atin lang is ipinaglaban natin, guys, kung ano po ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Iyon naman talaga. Hindi po giyera. Nakikita naman natin kung sino ang unang nagpupurbok, di ba? Ang China. O anong ginawa natin? Nandoon pa rin po ang haba ng pasensya natin. Kahit sabihin mo, na-injured yung ibang PCG natin nung pagka-waterkino nitong mga nakaraan, pero nananatili pa rin na tayo, guys, na nagpakumbaba. Pero dahil dito sa pangyayari na ito, masasabi siguro natin, sino man ang sisihin nyo dyan, mga kababayan, kung bakit nangyayari ito, well, marami po ang mga netizen na nagsasabi, yan kasi kagagawa ng mga past administration na alam naman pala nila na iyang area na yan ay sakop ng Pilipinas at nang karoon po ng pag-uusap dyan po sa international noong 2016 na talagang binabalasa po yan, kaya ang panalo ay sa atin. Ika nga yung UNCLOS, yung arbitral award na yan 2016 na alam naman po ni dating Pangulong Digong, nanalo po tayo. Ang problema lang, guys, bakit hindi po niya ipinaglaban? Bakit hindi niya pinananindigan sa bansang China na yung West Philippine Sea, yung economic zone na pag-aari ng Pilipinas, sakop natin, sa atin dapat. Dapat po hindi siya naging maluwag, ika nga, no? Hindi niya dapat pinagbigyan, no, na makapaglayag ang bansang China dyan. Dapat pinagtanggol niya. Kaso hindi, mga kababayan, alam nyo naman ang sinabi ni Digong, diba, na wala daw yan, tubig lang daw yan. Kung ang boundary is tubig, pabayaan na lang daw niya. O, diba, hindi pwede po yun.
Hindi tayo papayag doon na sinasabi niya pa, naku, papel lang yan. Sisirain ko, itatapon niya na lang doon sa basket. Alam niyo ba kung gaano kahalaga yung papel na yan? Yan po ang katibayan na nanalo tayo sa UNCLOS, guys, noong 2016. 'Di ba? Sa Pilipinas Pilipinas ang nanalo. Yan si Digong. Hindi niya pinaglaban eh. So, dahil nagkaroon ng issue tungkol dito sa secret deal, ayan, lumabas ang katotohanan, 'di ba? Sabi ni dating si Justice dating Supreme Court Justice Carpio, guys, na isinuko ni Digong sa China ang Ayungin Seoul. O di kayo naloka, mga kababayan. Kaya minsan masasabi mo at mapapaisip ka, ito, kung hindi ka gagawa ng mga past administration, hindi magsasuffer ang mga Pilipino dito sa issue na ito, 'di ba? Siyempre, hindi naman pwede pabayaan natin 'yan. Pag-aari po natin 'yan, sakop po natin 'yan. Ang higit isa sa kumbaga ay maapektuhan kundi yung mga mangingisda, kasi diyan ang buhay nila pang araw-araw nila, pang sustento sa mga pamilya nila, sa pangingisda nila. Kaya medyo kakawawa din naman sila. So, dahil diyan, guys, tingnan nyo. Tuloy. 'Di ba? Their behavior contravenes their statement of good faith and decency. Ewan ko kung saan nagmana ito. Nagmana itong bansa na ito. Mana yata kay Lucifer. We will exert our utmost in order to fulfill our sworn mandate to protect our territory, natural integrity, sovereignty, and sovereign rights. Tama yun. It should now be clear to the international community that the Chinese action are the true obstacle to peace and stability in the South China Sea. Paano ka magkakaroon ng diyan, guys, ng kapayapaan kung ang ginawa naman ng China puro pangaharas? There's no peace and stability kung ganyan ang ginagawa nila. Pero ang talagang layunin ng bansang Pilipinas is we want peace and stability. Diyan po sa area na yan, diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Hindi tayo pwedeng magyera dahil ayaw po natin, especially sa Pangulo. Panindigan lang para sa ating pag-aari. Yun po ang ating pinaglalandakan sa buong mundo, hindi po kaguluhan. Pero dahil dito sa ginawa ng China, sila po ang kadahilanan, 'di ba? Kung bakit hindi nagkakaroon ng kapayapaan or alam nyo naman, guys, ang bansang ito, ewan ko na ba, mga gahaman talaga. Malinaw po yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr., friend to all, enemy to none. Yun po ang kanyang pinapanindigan. Hindi po tayo napupunta doon sa kaguluhan. Kaso lang ang problema, itong mga salot-salipunan, itong foreign policy daw ni Pangulong Marcos Jr., hindi daw maganda. Kaya sila nagrarally, kaya pinoprotesta nila, hindi daw maganda. Kaya Rizal BBM daw, what the heck? Kasi palibhasa kasi yung puon nila, hindi nila ipinaglaban yung West Philippine Sea na yan. Yung sovereign rights natin diyan, hindi nila pinaglaban, pinabayaan kasi they are pro-China. Kasi nga, magkaibigan sila ni Xi at saka si Dunggunggong. 'Di ba? Kaya ito nangyari ngayon, nagsasuffer tayo. Talagang sinisikap ng pamahalaan at ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng kapayapaan at ipagtatanggol kung ano ang para sa atin. Yan po no? So, dahil dito, mga kababayan, sa nangyayaring ito, dapat kailangan po natin ng sanipwersa para sa panalangin na sana po walang kaguluhan na mangyayari, no? Alam natin ang Diyos ay talaga nakikita rin naman natin at nakikita si Pangulong Marcos Jr. at napakabait na tao. For sure sa atin ang ang pagpapala ng ating Panginoon. Walang mangyayari, walang giyera dahil ang Diyos ay ginagabayan po tayo. Dahil dito, mga kababayan, ito po, tingnan nyo itong sinabi ng ABS-CBN. Nakikita nyo, guys, dahil sa banta ng China, so ang ginawa dito, guys, for sure ito ay yung ating Philippine Coast Guard ay ginagwardyahan ng mga mangingisda. 'Di ba ang warning ng China, sino man ang pumasok sa teritoryo nila diyan sa West Philippine Sea, sa South China Sea or saan diyan, ay huhulihin nila at ikukulong. Biro nyo 'yon. 'Di ba? Inangkin kasi nila 'yan
yung sakop natin. Oh, kaya tingnan nyo ito. Philippine Coast Guard, BRP Sindangan. Yan ang mga mangingisda. Ginagwardyahan nila, mga kababayan. Sana tuloy-tuloy po yung pagbabantay nila dyan. Kawawang mga mangingisda. Anong sabi dito ng ABS-CBN News? Courtesy po ng ABS-CBN ito. What's the Philippines Coast Guard? Ayan, deployed vessels to patrol and ensure the safety of Filipino fishermen in the Baho de Masinloc on Sunday, June 16. Kahapon po yun. See? Kaya, ayan. So, ako guys, kahit babae ako, kung kailangan ng tulong ko, why not? Kaya kong maghawak ng baril, 'di ba? To defend our country naman. Hindi naman pwede papayag tayo, guys. Hangga't maari, mahaba ang pasensya natin. Pero kung sa mga kababayan natin ay nagbuwis ng buhay dahil sa kagagawa nitong mga chikwa na ito, hindi naman pwede po yun. Lalaban kung lalaban. Ganun lang yan. Pero hangga't maari, wag naman. 'Di ba? Wag naman magkaroon ng kaguluhan kasi kawawa po ang mamamayang Pilipino at ayaw po natin 'yan. So yun, kung makikita nyo dito mga kababayan, yung karagatan ng Ayungin Chon ng Baho de Masinloc, nako, maraming kayamanan dyan mga bes, ha? Kaya siguro talagang pinupursige ng chikwa na ito na angkinin dahil nako, yayaman sila dyan dahil dito sa natuklasan na may langis dyan, guys. Kasi pag buo nilang nasakop yan, pati yung pinag-angklahan ng BRP Sierra Madre, malamang guys, magkakalakal sila dyan ng langis. For sure yan. Kaya dapat bantay tayo, mga kababayan, na huwag tayong papayag. Okay? So, hindi ko pinaparinig guys kasi wala naman boses, kundi ang tinig lang ng karagatan ang marinig mo dito. So, sa ating mga mangingisda, sana po lagi silang mag-iingat. Huwag silang lalapit doon kung saan banda yung nilalagay ng mga chikwa para malayo sila sa kapahamakan, mga kababayan. Kaya support ang ating Philippine Coast Guard sa ating mga mangingisda. Kawawa talaga sila Sila pong nagsasuffer no? Kaya nga minsan naisip natin, ano ba namang klaseng niluklok nating Pangulo itong mga nakaraan? My goodness. Ang akala natin napakatapang, akala natin kaya tayong protektahin, hindi naman pala. Kaya nga lumalabas ang mga baho nila sa ngayon, lalo na itong secret deal na ito. Ano nangyari guys? Tayo nagsasuffer, lalo na mga mangingisda, kawawa sila. Di ba? Hanap buhay nila yan Tsaka malalaki mga isda dyan, mga kababayan. Kung nakikita nyo sa news, matindi. Sinira nila mga coral dyan guys. Yung mga malalaking clam, wala na, hinarvest ng mga salot sa lipunan. So, sana po, magtulong-tulong tayo, magdasal, mga kababayan, para nang sa ganun, magkaroon ng katagumpayan ng ating mga pinupursige, lalo na po ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Sana magtatagumpay tayo na ang Ayungin Shoal, ang West Philippine Sea, ay para po sa bansang Pilipinas. Kung ano ang atin, doon lang tayo. Ang panalangin natin ay wag natin kalimutan, mga kababayan, sapagkat ang Diyos walang imposible sa Kanya. Dahil alam po natin ang mga Pilipino ay mabait naman, except lang yung iba na kaya tayo ibinta. At pagpalain tayo po ng Panginoon sapagkat ang Pangulo ng bansa ay napakabait. Hindi marunong away. Nagbigayan niya ng pera guys. Tinulungan si Sir, si Kabayan. Tayo mga Pilipino, may puso tayong mamuni. Yung pagdating sa tulungan, talaga nandyan tayo lagi, mga kababayan. Hindi lang po yan. Ito, may another update lang ako sa inyo. Tingnan nyo ito nakikita nyo yan? Nakaw, nagprotesta guys ang iba't ibang grupo ngayong araw na ito, June 17, 2024. Bakit? Dahil dyan po sa mga banta ng China. Anong sabi? Basahin natin mga besa. Sabi po ng Manila Bulletin, agay, Look Activist Group, Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, agay, march from Espanya to Moraita in Manila on Monday 17 June to express their support
for the programs and policies of the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. in the Western Philippine Sea and their various call against the aggressive action and new regulation of China in Western Philippine Sea. Yun na nga guys, yung panawagan nila. Ikukulong nila kung sinong pumasok sa teritoryo ba. Pag-ari ng Pilipinas, ikukulong mo ang mga Pilipino, di kayo naloka. Tingnan nyo mga kababayan, iba't ibang grupo nagparada sila. Napakadaming tao ito no? Oh, see? Ayan. Oh. Kita nyo? Ito pa Oh my goodness. Ay, ang Sierra Madre dapat mananatili kung saan dyan. Banda siya nakaangkla. Doon dapat at wag ialis yan. Yan ang silbing natin outpost ng Pilipinas. Dapat nga palitan ng bago yan Oh. Kung hindi na kaya ng Sierra Madre, ipalit nila yung isa sa mga warship ng Pilipinas dyan sa kinatayuan ng BRP Sierra Madre. O yan marami yan guys, nagprotesta sila. Kinukundi na itong bagong policy, itong banta ng China. Di tingnan na lang natin. Tingnan nyo guys tumitindig at ipagtanggol ang administrasyon ni PBBM. Filipino do not yield. Agoy. Words ni Pangulong Marcos Jr. yan guys Filipino do not yield. Di kayo naloko. Alyansa, Bantay, Kapayapaan at Demokrasya. Tingnan nyo, kahit sabihin mo yung iba dyan, anti-Marcos. Pero pagdating sa soberenya ng Pilipinas at pag-aari ng Pilipinas, ay may concern sila mga kababayan. Hindi sila papayag. Mga anti-Marcos yung mga ibang nagmamarcha. Pero tingnan mo kung gaano sila mayroong kung gaano sila ka-aggressive para ipagtanggol ang pag-aari ng Pilipinas. Kung ikumpara mo naman sa iba dyan, tatanungin mo kung anong masasabi mo sa pangharas ng China Vessel. Anong sabi? No comment. No comment. Dito nyo pa makikita, sabi ko sa inyo guys, tagilid ang mga tumatakbo sa pagka-presidente sa next election. Dahil talagang sinusuporta ang bagong administrasyon ngayon ng mga ibang anti-Marcos. Noon anti-Marcos, ngayon nagbagong mga ihip ng pag-iisip nila mga kababayan. So yun guys, ang aking latest updates video sa inyo, na sana po magtulong-tulong tayo sa pagdarasal, na sana walang kaguluhan at kapayapaan lamang ang mamamayani dyan po sa lugar na yan sa West Philippine Sea, no? Thank you sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Remember guys, majority ng Pilipino ay anti-China, kaya tagilid ang mga nagbabalak na tumakbo sa 2028.